Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon. Sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay pinsala. Ito na ang mga unang balita. Sa Baguio City, piniling mamasyal ng ilang turista ngayong long weekend at bumuti na po ang panahon. Patuloy naman ang paglilinis at pagsasaayos ng lokal na pamahalaan sa City of Pines dahil sa mga pinsalang idinulot ng mga pag-ulan. Live mula sa Baguio City, may unang balita si EJ Gomez. EJ, good morning. Mariz, good morning. Nagsagawa nga ng clearing operations ang lokal na pamahalaan sa mga gumuhong lupa dito sa Baguio City. Isinaayos na rin ang drainage system sa ilang lugar. Magdadalawang linggo matapos ang landslide sa Barangay Gisad Surong sa Baguio na ikinasawi ng 10, nagki-clearing operations pa rin ang LGU rito. Plano ng LGU na ideklarang no-build zone ang lugar. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO, lubhang mapanganib ang pagtatayo ng panibagong istruktura sa pinagbuhuan ng lupa. Nililinis din ang tone-toneladang mga basura, debris mula sa mga nasirang bahay at nagtumbahang puno at kawayan. Sabi pa ng DRRMO, pahirap sa clearing operations ang pag-uulan sa lugar. We're trying sana kahit 24 hours pero mahirap. Madilim, mula nung nangyari itong tragedy na to, tuloy-tuloy ang ulan namin. So, in the Baguio City kasi, pag fully saturated na yung soil, even after the rains, may tendency pa rin babagsak. So, yun. Nagkaroon din ng pagguho ng lupa malapit sa Ground Zero. Halos 30 pamilya ang inilikas ng LGU bilang pag-iingat. Tinututukan din ng lokal na pamahalaan ng pag-aayos ng mga kalsada, partikular ang mga nasa city proper na posibleng magdulot ng pagbaha at traffic. Sinasamantala raw ng DPWH ang pagsilip ng araw at pagtigil ng ulan. Sa bahaging ito ng Upper Session Road, puspusan ang ginagawang pagpapalawak ng kalsada at paglalagay ng retaining wall. Kung hindi raw kasi ito gagawin, posibleng gumuho ang lupa at magdulot ng panganib sa mga residente. Gusto ng DPWH na paluwangin din. Kaya nagwa-widening kami, kaya nilalagyan namin siya ng product natin na wall, retaining wall with side dock na rin. Yung epekto naman sa mga residential dito, at least yung land nila, yung lupa nila masosuportahan. At least ganda yung kalsada. May semento, wala nang maputik. Nakakatakot kasi yung mga tubig, malaking umaano na tubig. Umaagos na tubig. At least pag may semento, hindi na delikado. Pinamamadali rin ang pag-aayos ng drainage system na ito sa Otex Street sa Barangay Rizal Monument area. Ayon sa engineer ng proyekto, naantala ang operasyon nito dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Nananatili namang sarado ang Cannon Road sa mga motorista. Paalala lang sa mga ating mga tourists, when they come up, avoid na lang po ang Cannon Road. Use na lang yung alternate roads, ang ating Marcos Highway and yung Nagilian Road. Mariz, kahit pa na maulan, marami mga kapuso natin ang pinili na dito sa City of Pines magbakasyon at ngayong simula na nga ang long weekend, mas marami na ang bakasyonistang umakyat dito sa Baguio. Meron nga tayo nakausap na yung ilan, nandito na raw kahapon pa lang o nitong mga nagdaang araw pa lang. Pakay daw nila na ma-experience ang Baguio weather. Ang temperatura nga ngayon nasa 16 to 17 degrees Celsius. At yan, ang unang balita mula po dito sa Baguio City. EJ Gomez, GMA News. EJ, speaking of mga bakasyonista and of course, gaya nga ng binanggit mo, ang sarap ng weather dyan. Bukas ba yung mga sikat na tourist spots dyan sa Baguio o meron pa rin sarado dahil sa epekto ng masamang panahon?
Yes na yes, Maris, bukas ang mga sikat na tourist spots. Gaya na lang nitong Wright Park. Nakikita nga natin, marami ang mga joggers dito, no? Kanina pasado alas 5 pa yung karamihan dyan. Meron din mga naglalakad-lakad, muni-muni sila. At doon, sa tapat nitong Wright Park, nakikita natin yan yung The Mansion. May certain operating hours lang yan. At bukas din, no, yung Burnham Park. Pero abiso dun sa mga baka hindi pa nakakaalam o yung paakyat pa lang dito sa Baguio, yung Swan Lake o yung kung saan ka nakakasakay ng sikat na swan boat ay sarado. Yun daw ay isinasagawa or inaayos ito mga nagdaang linggo pa. Pero magbubukas daw yan next month o ngayong September ayon dun sa nakausap natin na security personnel doon sa parking iyon. Pero nandun pa rin naman yung sikat na biking activity na perfect mapabata man o matanda. Nako, EJ, sayang hindi mo naabutan yung swan na boat. Pero anyway, nabanggit mo na maraming turista. Kumusta ang traffic ngayon dyan sa Baguio? Ay, nako, traffic, Maris. Talagang umaga pa lang, siguro mga past 10 a.m., marami ng sasakyan sa kalsada. Dahil yun yung oras na bukas na karamihan ng tourist sites dito sa Baguio City. At yung kailangan malaman ng mga kapuso natin dyan, no? Pagdating ng gabi, mas mabigat ang trapiko, lalo na pagbukas na ang night market. Kaya naman i-ready yung mga may dalang sasakyan. Planuhin ang inyong magiging parking o kung kaya, wag na magdala ng sasakyan, maglakad na lang para mas ma-feel yung lamig ng Seymour dito sa City of Pines. And of course, para mas maraming steps. O enjoy mo na lang yan. Maraming salamat sa iyo at ingat, EJ Gomez. At silipin naman natin ang Parañaque Integrated Terminal Exchange kung saan marami na nga ba ang pasero ngayong long weekend? Naroon live si Bam Alegre. Bam, marami bang mga maglo-long weekend? Evan, good morning. Hindi ganun karami, no? Yung talagang long weekend para magbiyahe, no? Pero meron. So, long weekend plus combination na sumisilip na yung araw. Kumbaga parang perfect recipe para sa mga gustong bumiyahe. Dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ay hindi ganun kadagsa ang mga pasahero sa mga oras na ito. Pero patuloy ang kanilang pagdating. Mangilan-ngilan nga lang sa mga ganitong time frame. No? Gaya ng magpinsan na sina Kyla Espanya at Patricia Ann San Jose. Sponty o spontaneous trip daw ang pakay nila Patagaytay. Naisip din nilang mag-backpack trip doon. Habang may mga ganitong araw para huminga at magpahinga, gagamitin na nila ito para mag-unwind. Ayon naman sa bus ticket officer na si Billy Mendoza, matumal pa ang bilang ng mga pasahero ngayong umaga para sa isang long weekend. Pero umaasa siyang dadami ito mamayang hapon. Bukod sa connectivity sa iba't ibang biyahe sa Metro Manila at kalapit na lalawigan tulad ng Cavite at Batangas, may access din sa PITX sa iba't ibang isla at probinsya tulad ng Mindoro Island, Visayas at Mindanao. Nananatili naman ang police visibility sa PITX para sa seguridad ng mga pasahero. Pakinggan natin ang pahayag ng ating mga nakapanayam. Madaming yung panahon, isa na din yon, mga iniisip ng mga tao, yung mga baha. So kahit konting panahon, mag-give din ng konting libang para hindi stress. Para makapag-relax naman din po after busy days po. Ngayon pong araw ng holiday, matumal. Halos ang laman lang ng bus namin nasa 15 hanggang 20 lang. Hindi niya naka-apekto yung panahon? Hindi po, parang wala. Hindi naman naulan eh. Talagang matumal lang. Okay, so Ivan, ito yung live na situation dito tayo sa may entrance, no? So, complete yung security check and inspection and continuous naman pa rin yung pagdating ng mga pasahero. Doon hindi naman talaga lahat ay yung sa mga long trip or mga vacation. Yung iba ay talagang passing by para sa iba't ibang mga biyahe all over Metro Manila. Ito ang unang balita mula rito sa PITX. Bam Alegre, GMA News. Balik sa Ivan. Salamat, Bam Alegre. Struggle is real ang walang humpay na pag-ulan itong mga nakaraang araw. Kaya ngayong maaliwalas na po ang panahon, kanya-kanya ring ganap sa labas ng bahay ang ilang taga-Marikina. Ngayon ang balita live, si James Agustin. James, ano ba ang ginagawa nila ngayon? Maris, good morning. Ngayong maganda na ang panahon at holiday pa, back to exercise na yung mga residente dito sa Marikina River Park.
Matapos ang halos 3 linggo na walang tigil na ulan, balik ehersisyo ng ating mga kababayan. Maaga mga nagja-jogging at nagbibisikleta dito sa Marikina River Park para magpapawis. Mayroon din namang pinili ang walking para makumpleto ang number of steps sa kanilang fitness goal. Ang senior citizen na si Arnel, combination ng walking at biking ang daily routine. Ngayon lang ulit niya yan nagawa matapos matengka sa bahay ng ilang linggo. Balik na rin sa kanyang pwesto, nagtitinda ng taho na si Mario. Umaasa siya na makakabawi sa benta, lalo't tumumal daw talaga nito mga nagdaang araw dahil sa pag-ulan. Siyempre para sa aking health. Para medyo humaba buhay. Pero ito mga nakaraan, hindi kayo nakapag-exercise? Ay, hindi po eh. Dahil sa ulan. Sa bahay lang, luto, gano'n, kain. Kaya lumalaki uli. 3 linggo na kami nga stuck. Ngayon na lang uli. Kasi itong mga huling araw, huli na nung malinis tong jogging lane. Ngayon okay naman na pero meron pa rin putik ng konti. Matumal ba? Matumal po. Hindi para yung normal na po na araw. Ganun po. Ngayon magandang panahon. Mukhang makabawi na sir. Sana nga po para sa anak ko. Samantala, Maris, ngayong pasado alas 7 ng umaga, mas dumami yung mga nag-e-exercise dito sa Marikina River Park. Karamihan yung mga nagbibisikleta o di ka naman po naglalakad. Meron tayong mga nakita na mga nagsistretching dito na napaka-importante sa pag-e-exercise para iwas injury. At sa lagay ng panahon naman po ay maaliwalas ang kalangitan at hindi tayo nakakaranas ng pag-ulan. Ano pang ginagawa ng mga kapuso natin? Galaw-galaw. Gaya na lamang dito ng mga residente dito sa Marikina. Yung mga latest, ako po si James Agustin para sa GMA News. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, bahagyang tumaas ang presyo ng bigas sa mga Aldan Public Market sa Pangasinan. Pero sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura, dapat walang taas presyo dahil sapat nilang supply ng bigas. At may unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, tumaas ng 2 hanggang 3 piso kada kilo ang presyo ng bigas dito sa mga Aldan Public Market. Bahagyang tumaas ang presyo ng bigas sa mga Aldan Public Market. 2 hanggang 3 piso kada kilo itinaas ngayong linggo. Ayon sa ilang rice retailer, mataas ang delivery price ngayon, lalo na ng mga nanggagaling sa Cagayan, Isabela at Nueva Ecija. Posible raw na epekto ito ng halos 3 linggo ng tuloy-tuloy na pag-ulan na epekto ng nagdaang mga bagyo at hanging habagat. Tumaas po talaga. Pero honestly, kahit na before pa tumama tong medyo nagsisitaasan na noon. Wala naman daw magawa ang mga consumer sa mataas na presyo ng bigas. Okay lang kasi kailangan mo. Kung hindi mo bibili, ka kakain. Ayon sa Sinag, wala raw dapat pagtaas sa presyo ng bigas sa merkado. Bago pa kasi ang tag-ulan, marami ng supply ng bigas na sasapat daw hanggang sa mga susunod na buwan bago ang anihan. Aalamin daw ng Sinag kung bakit may pagtaas sa presyo ng bigas. Kasi normal naman, makita natin yung presyo, hindi naman nag-increase. Naglalaro ngayon sa 43 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng bigas. Hindi pa masabi ng Sinag kung may epekto sa supply ng bigas sa second cropping season matapos malubog sa baha ang ilang palayan sa Luzon. Sisikapin namin kunan ng pahayag ng Department of Agriculture. Ivan, pagtitiyak ng mga rice retailer na sapat ang supply ng bigas sa probinsya ng Pangasinan dahil tuloy-tuloy din ang delivery ng bigas na nagmumula naman sa mga karating probinsya gaya na lamang sa Isabela, Nueva Ecija at maging sa probinsya ng Cagayan. Ivana? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Mahigit 50 lugar sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng hanging habagat at mga nagdaang bagyo. Hanggang ngayon, lubog pa sa baha ang ilang lugar sa Bataan, Bulacan at Pampanga. Yan ang unang balita ni June Veneracion. Imbis na sasakyan, bangka ang namataan naming lumalabas sa subdivision na ito sa San Simon, Pampanga. Isa ito sa 2 malaking subdivision sa San Simon na lubog ngayon sa baha. 2 linggo nang lubog sa baha itong subdivision, sabi ng mga residente. Ngayon lang sila nakaranas ng ganito kataas na pagbaha sa mga nakalipas na taon. Kaya yung mga residente rito dahil sa paulit-ulit na problema ng pagbaha ay nagpa siya ng ibenta
yung kanilang mga ari-arian. Ang problema nga lang, kung ganito naman lagi yung kanilang nararanasan, sino ang bibili ng kanilang mga pinag-ipunang ari-arian? Dati po wala naman pong baha. Nag-start po yan 2023 tapos sunod-sunod na po siya. Tapos ngayon po yung pinakamalalang baha. Nasira na po lahat ng gamit namin. Ang kalamidad gaya ng baha, walang pinipiling lugar o estado ng buhay. Wala na kaming stock sa bahay. Yung case namin, hindi naman inabot yung loob ng bahay namin. Yung iba dito kasi may tubig sa loob ng bahay. Malaking perwisyo yung baha sa amin, sir. Dapat managot na yung dapat managot, sir. Abot bewang pa rin ang baha sa ilang bahagi ng San Simon. Pinasok ng tubig pati barangay hall ng Santa Monica. Sa barangay na ito, ipinagluluksa ang 1 taong gulang na bata na nalunod sa baha gabi ng August 16. Sabi ng kanyang mga magulang, hindi nila namalayang nakalabas ng bahay ang kanilang bunso. Di rin po namin talaga na mangyayari din yun sa bata. Naka-diaper po siya. Kaya siguro, nung time na yun nalunod po siya kasi napuno po ng tubig yung diaper niya. Napabigat po. Sa bayan ng Mexico, umapaw ang ilog sa tulay. Sa barangay San Lorenzo sa kasagsagan ng ulan, umaibabaw din sa tulay ang napakaraming basura. Sa drone video ng residenteng si Joseph Freylan, makikitang kinailangan na ng backhoe para maalis at makolekta ang basura. Nang balikan namin ang lugar, halos wala na ang basura pero may kataasan pa rin ang ilog. Sabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda, mahigit 50% pa rin ng mga barangay sa kanila ang lubog sa baha. Halos 1 milyong individual ang apektado. 3 ang nasawi. Nasa 1.4 billion pesos ang napinsala sa sektor ng agrikultura. Yung mga may-ari naman ng fish palmer, tutulong kami konti sa kanila. Tutulungan namin yung mga mahihirap na magsasaka na 1 hektarya lang yung sinasaka nila pagkatapos nalubog pa. Nauna nang nagdeklara ang Pampanga ng state of calamity. Ayon sa NDRRMC, di bababa sa 53 lungsod at bayan sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. State of calamity na rin sa lalawigan ng Bataan. Sa Hermosa, kanya-kanyang linis ang mga residente sa putik na iniwan ng baha. Mga ganyan po yung matatinding burak po na yan. Mahirap po na eh. Dahil po tumitigas po siya pag napabayaan agad eh. Sa tala ng provincial government, 8,000 residente ang lumikas dahil sa pagbaha sa 70 barangay sa 8 bayan at lungsod. 2 po ang nasaktan at walang nasawi. Pinag-aaralan ang ipinanukalang 54 kilometers na coastal defense system bilang solusyon sa pagbaha. Magtatayo ng dike, water pumping station, floodgates at water catchment o impounding na pwedeng pag-imbakan ng tubig. Isa pang nagdeklara ng state of calamity ang Bulacan. Sa Santa Maria, hindi pa rin pinadadaanan ang Makaiban Bridge dahil sa makapal na putik at bahagyang pagkasira. Ito ang unang balita. June Veneracion, GMA News. Guilty as charged sa kakyutan ang isang bata sa Tondo, Maynila. Sino pumatay kayo, Sersan? Hindi siya. Simpleng history quiz lang sana ang plano ni Mami Josel de la Cruz sa 2-year-old na anak na si Jada Brienne, a.k.a. Bebu Bri. Pero ang bata akala yata nasa korte siya. For the deny ang bata at kwelang humindi nang tanungin kung sino pumatay kay Jose Rizal. May mahigit 300,000 hearts na yan online. Heto naman, Ivan. Classmate niya sa kakyutan ng isang batang taga-Tondo rin. Pakinggan natin to. Ang gagalaw dyan. Inaaway ako, Mami Rida. Pinagsabihan ni Mommy Yus Cooper April Alburo ang kanyang 2-year-old na anak na si Maria Jehan Anaya Alburo. Si Oday kung tawagin ng kanyang family. Syempre humanap agad ng pangmalakasang masusumpungan. Si Lord, nasa 10,000 hearts na yan online. Cute, Anaya!